Meron ka pa makikita ron isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi naman. Bakit hindi ka mai-stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang ideya. Isip-isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pabulaanan nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24. Depende po sa... Meron akong nakita post kayo. ng isang mambabatas na nando sa House of Representatives. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun. Ang sabi niya, abay, ang nakasulat dun of all its members. Yes. Sabi niya, no? Ng lahat ng So miyembro may nito. binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes kasi po. doon, the President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. So, sinasabi niya doon sa kanyang vlog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. Opo. sa post, hindi sinabi kang 24 dyan. Ang sinabi lang of all its members. Para bang hindi... Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala raw sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon, pero tingnan mo yung Section 1. Kung ilan ang senador. Magsimula ka doon. Kasi yung Section 1, the Senate. At saka yung House of Representatives. Yes po. Sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Kasi kaya niya sinasabi yun, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito merong kulay pink, merong kulay berde, merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. sa kadahilan ng alam na natin. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyong papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador. Kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong, So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Doon daw ibabase sa 22. Doon ibabase. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, ilan ang quorum base sa 22? 22 divided by 2 plus 1. Ilan? Magiging 12 na lang. Kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Kaya yung 12 kami kanya, legal kami. Majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot
siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen, ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti na lamang, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress, Sen. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw. Ika-i-stress mo talaga Oo yun. po, naku, dami talaga. Ma-stress talaga tayo. Eh di mabuti na lang Lumakas po ang- paano ko may mga May mga gabay tayo gabay na at may tagubilin na ba. Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka ma-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo, Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan, stressor, ika nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oho. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Aba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nila, gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tiningnan mo, 15 lang, at saka yung iba naman, hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron, isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po lagi. Bakit hindi ka may stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang idea. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako din, mananahimik na lang ako. Dinala ko yung kibo nun eh. Pagka ganun ng... Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, At totoo. matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun. kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan Ito ko ba ng yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho. Mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito eh. Mga foreigners ito na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila eh. Oho. Pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinik up ata sa news na mag-i-schedule ng pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yes. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala man lang, sana man lang may nagpatunay. Meron po talagang threat. Opo. Na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting may sapat na ebidensya. Opo. Kaso ang nagpahayag yung NBI. Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na mayroong security threat sa Senado?
Pumunta nga yung isang kasamahan namin, nagpalitrato pa eh. Opo, oo, tama. Sa background, pumunta sa foreground. Pati kasama yung mga usaa. Oo, yung nakangiting nagpalitrato. Oo. Tahimik na tahimik. Nakikita ko yung Senado dahil walang tao, kung hindi siya lang na nakangiti na gano'n. Akala ko sementeryo yung... Akala ko, libigyan ng mga bayani na puntahan. Anong security threat? Kinandado, pinadlock. Opo. Ito yung, sa araw pa naman ng kasaysayan din. Sa Nagkaroon araw ng kasarinlan. Kalayaan. Oo. Napaka-importante, napakahalagang araw na sana'y tinatamasa natin yung bunga ng tunay na kalayaan. Paano, Nelson, kung yung hindi ka naman malaya doon sa kakayahan na magpahayag ka ng tunay na damdamin mo. Yun nga. Lalo na nga, yung kakayahang mag-imbestiga ka. Dahil yun ang hinahangad ng ating mga kababayan. Nagpunta ako sa Jensan. Nasabi ko nga sa inyo, may kukwento ko. Dahil nga, yung mga kapuspalad na tinamaan ng... Lindol, pinakamalakas Lindol na yun, sa buong mundo, Sen, sa taong ito. 7.8 7 magnitude. magnitude. Ano? So, ayan, meron pala tayong konting... Ayan pala, may may share video sa mga tayo. kababayan natin. Anong kanilang sentimiento, Sen, sa itong mga nakakausap nyo, nakakwentuhan Unang-una, kinumusta ko sila. Sabi ko, nakakalungkot po ang nangyari sa inyo, lalong-lalo na po sa panahon natin na napakarami po nating kinakaharap na problema. Nandito ko po ako para makumusta ko naman kayo. May dala po akong konting may tutulong sa inyo. Ay, opo, pagtsaga-tsagaan niyo Pasensya yan. na po kayo kung dito sa lugar ninyo ay 500 na pamilya lang po ang mabibigyan. At pero hintayin po ninyo yung iba pa, sabi ko na dadalhin kasi hindi po kami makabili ng ibang may tutulong sa inyo kasi may konti tayong dadala-dalang cash dyan dahil alam namin yung pangunahing pangangailangan nila. So, doon na kayo bumili sa area po? Hindi, bukod doon. Iba pa yun. Meron kami munang ibinigay sa kanila. Na si Lola nakamarkuletang kap pa, pantulong, ano? Pantulong. Tapos yung mismong food packs. Kasi may cash at saka food packs. So yung umaga, yung konting cash na ibibigay sa mga households, yun ang inuna. Pero nakiusap kami, hintayin po ninyo dahil manggagaling pa sa Davao yung binili namin food packs. Sarado kasi yung pagbibilhan sa sa Jensan . Kaya dumating yon. Siguro 5 oras bago makarating doon. Kasi mabagal yung takbo ng mga trailers. 2 trailers dyan . Yan ang nangyari. Ayun, mabuti naman. At masaya naman yung mga tao kahit konti, nakapagpasaya tayo. Pati mga brother Muslims pala natin, Sen, marami din, ha? Marami sila. Kasi makakita mo mga damit nila. Yan ay sa Dajanga South yan. Dajanga South. Ang punong barangay dyan ay si Kapitan Rak Garay. Pagkatapos niyan, ay lumipat kami sa isang barangay na ganyan din ang karamihan tao. Kung tawagin nila ay Barangay Tumbler. Tumbler, yes po. Oo, ang kapitan dyan ay si Kapitan Abdul Wahid Bualan. Okay. Sa mga tweet, yung nabigyan ng cash dyan ay 1,000, 500 sa South Dajangas at saka 500 sa Barangay Tumbler. At pagkatapos ng 3 hanggang 5 oras, dumating po yung ating konting naiabot na pagkain na pantulong. Abay, malaking bagay po ito, no? Kasi ang balita natin daw dyan, Sen, yung 2 barangay na yan, hindi gaano naabutan ng tulong. Mukhang may isyong, local politics na lang ata ang nagiging usapin dyan. Ginawa ko naman kasi, dahil nagmamadali ako, yung ating coordinator sa lugar na yan. Siya na po ang makipag-coordinate. Pinakamagandang gagawin mo kasi dapat sa kapitan ka muna umugnay kasi sila yung nakakaalam kung sino yung napinsalang mabuti sa paglindol. Yung mga nabigyan na merong initial na tulong, iwasan mo na yon. Yung talagang hindi natulungan, yung wala talaga. Piliin ninyong mabuti. Sabi kong ganon. So, yun ang nangyari. Ayun. So, Barangay Dajanga South at saka yung Tumbler. Yan, 2 barangay dyan. Mukhang kahit pa paano siya, napasaya nyo naman yung ating mga kabayan na punong-puno ng alalahanin.
O, yan, Palagay ko naman dyan, yan, makikita mo naman sa kanila. Oho. Saglit Medyo- na lang nalimutan yung problema nila. Yung na-stress sila, di ba? Medyo napangiti naman sila nung makita nila ako. Oho. Eh, tama-tama. Batiin na rin natin pala ang Ka-Eugene pala, no? Nandyan sa... Baka nakikinig. Ayan, oo. Yung ating O1 doon, Jen. Opo. Ikaw nang bumati. Ang Ka-Eugene, alam ko po, Ka-Eugene, di ko lang maalala yung last name ng Ka-Eugene. At yung buong staff po ng Banata. ganun po ba? Ha? Yun, Banban. Oo. Ka-Eugene Banban. Ano, ayan. Oo, di Ang buong pagpasok ko staff, nga, kasi opo. dumaan din ako ron para naman kahit papano, masilayan natin yung ating Mga kabarangay, yun. kabarangay doon. Pagpasok ko pa lang, ang unang sumalubong yung kanyang may bahay. Aba, opo. Medyo mangilid-ngilid ang luha. Sabi ko, Nako. bakit po kayo umiiyak? Nakita ko po kayo sa... dapat po natutuwa kayo, huwag kayong umiiyak. Oo nga naman. Ayun. Salamat po ng marami sa inyo. Sana ay patuloy tayong makabangon sa pagsubok ng buhay na dumating sa ganyan mga pagkakataon. Ayan naman sa Tumblr yan, Jen. Ito, barangay Tumblr naman ito. Yan, Aha. Ayun. Ang balita ko, pati pusa yata ay nakinig sa iyo, Sen. Ano? Akala ko kasi Kong Meow Meow yung kasama niyo. Oo nga po eh. Totoo palang pusa eh. Oo nga. Ay, nako. Ayun po. Pero meron pa kayong, bukod dito, Sen, meron pa kayong aabutan pa sa Rangani, General Santos, o... Hindi, dyan namin. okay. Kasi yung mga ibang kasama ko sa grupo namin, Opo. may dumating sa araw na ito hanggang bukas. Okay, opo. Senator, Sinabi ko rin naman sa kanila, antayin nyo yung mga kasama iba ko. pa. Ayun. Ang balita ko, Senator Bongo, meron din eh. Nagpaabot din ng tulong dyan sa nabanggit na lugar eh. Hindi ko lang po alam kung saan eh. June 12, saan ba ito next sa atin? Sa Jensan, nagpunta. Jensan din eh, General Santos City. Oo. Yun, yung grupo naman ata ni Senator Bongo at yung ilan pa po natin mga opisyalis ng pamahalaan. Maging kung di ako nagkakamali, ang Pangulong Bongbong, di ba? Kasama si Secretary Rex Gatchalian, sino ba? DepEd, marami po sila. Yun po ang pangyayari niyan. Pero teka lang, ituloy ko lang, bago lang tayo mag-break. Nabanggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala sa leadership ng Senado? Kasi ang kiniklaim po ngayon ng isang paksyon, kami ang kinilala ng Malacanang Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Kasi Jen, pagka ang pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, Opo. ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng hindi. mga tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Opo. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, Opo. kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala naghain ng petisyon, ng magkabilang panig. Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam naming legal kami. Opo. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami nang naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Kaso, yung mga dating naging Senate President, Opo. katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, Opo. si Senador Soto, Senador Migs, at si Senador Escudero, dating naging Mga Senate President yan. Senate President. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Okay. Kaya yung mga tauhan sa Senate ngayon, ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-samang kagustuhan ng apat na Yung Senate apat o President, limang dating dating Senate President. Kung titingnan mo, si SP Alan,
wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay impluensya o yung kung may nailagay man siyang tao niya Opo. sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, Opo. lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, baka mas marami yung 4 na naging Pangulo ng Senado Oho. sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, sama-sama pa silang kumikilala Ipailang ulit sila naging Senate President. doon sa natukahan na maging acting president kahit na 12 lamang sila. Oho. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ang kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. No, pero nakita mo, Oho. dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Opo, oho. Pero yung tunay na layunin, no, pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin Yes. kahit Yes po. 12 lang. Yun nga Opo, po. oho. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Ayun. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Walang legal standing. Sa mga tweet, hindi nakatulong yun. Hindi Yun na nga po eh. Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, Oho. nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. Yes. Oho. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpios, minsan nai-stress. Yan, stress. Oho. Ano na bang nangyari sa Senado? Oho. Ito yung kalagayan namin. Ngayon, Oho. alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa Yes atin. po, malabang. Oho. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, Opo. marami rin akong nabasa na mga kaso na pagdidesisyon na kahit walang legal standing, Yes. Ganon. Oho. kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak doon sa tinatawag nilang transcendental Okay. Oho. issue. Ibig sabihin ng transcendental dyan Opo. ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa katulad natin. Kaya papasok at papasok siya. Ang Pasok pa ayun. rin, no? Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Oho. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. Wala kang legal- Pero oo. sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legal standing, and by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Ayan, oho. Ganyan. Oho. So, ano, Malawak ang epekto nito. Oho. the court Yan. decided Ayun. Sana, no? to dispose and to decide on the merits. Ayun. So, magdidesisyon siya, mapipilitan siya ngayon. So, ang problema dyan ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo, opo. Huwag naman po kayong Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi naman sila magdaramdam. Oo, opo. Huwag naman yung pong masamain yung Yeah, aming na paglalahad. para ng- bagang pinangungunahan namin kayo. Hindi wala naman po. Opo. Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Opo. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito eh. Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon eh. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandyan ang Korte Opo, Suprema. andyan. Tama? Gobyernong Amerikano, Ang andyan pa hindi rin lang tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Oho. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nag-uumpisa na Andyan na po tayo sila, doon, di ba? oho. Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant, nandun yung talagang
kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, ke tag-ulan, ke El Nino, ke La Nina,